Hallelujah. 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 Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naalala ko pa itong ebanghelyong ito, iba nga lamang ang sumulat, hindi sa San Mateo, noong nakaraang linggo lang, parang alas 5 din o hapon din natin ito binasa. Kaya para maiba naman ang kaunti, kung inyong mamarapatin, ay gusto ko lamang mag-focus sa isang pangungusap. At ito po yung, actually hindi pa nga pangungusap, phrase lang, parilala sa Tagalog. At siya'y pinagtawanan nila. Isa na siguro sa pinakamasakit na karanasan ay ang pagtawanan. Ano ho? Isa na rin siguro sa pinakamalupit na pwede nating iparana sa kapwa ay ang pagtawanan sila. Hindi lang po isang beses niyang dinanas ang pagtawanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Natutulog lang daw ang bata at hindi patay. Yun ho ang sabi niya. Iba kasi ang kanyang sinabi kumpara sa iniisip ng marami. Napagtawanan tuloy siya. Pero hindi gaya natin, iba rin ang tugon niya sa pagtatawa sa kanya. Hindi niya sila pinatulan. Inignore niya lang
ang pagtatawa. Itinuloy lang niya ang kanyang misyon na pagalingin ang bata na parang walang nangyari. Dahil doon, muling nabuhay ang bata. Paano kaya kung naiyamot siya, At sila ang hinarap nila. At sila ang hinarap niya. Hindi po siya nagpaapekto sa pagtatawa sa kanya dahil nakafocus siya sa kanyang misyon. At walang makahahadlang sa kanya kahit ang pagtatawa ng iba. Ang inuna po niya ay gawin ang kalooban ng Ama. Kung kailangang manahimik siya, nananahimik siya. Kung kailangang magsalita siya, nagsasalita siya. Maging sa krus, ipinagdasal niya ang mga nagtawa sa kanya. Katunayang hindi niya sila kinasuklaman. Bagkus ay kinahabagan, kaya naipanalangin pa niya. Ugali pong hindi katanggap-tanggap ang pagtatawa sa kapwa. Alam po ito ng kahit sinong pinalaki ng matinong magulang. Sumusugat po kasi ito ng malalim sa self-esteem ng bata o ng biktima ng pagtatawa. Samantalang yung bully na nagtawa ay maaari namang humantong pa sa mas maraming mapang-api at mas marahas na gawain bukod sa pagtatawa. Bagamat permanente po ang pilat ng kahihiyang idinulot nito, ang magandang balita, mga kapatid, hindi naman ho ito nakamamatay. Ang mapagtawanan, resilient naman tayo. May kakayanan tayong mamuhay ng maligaya at mapagtiwala na higit pa sa pwedeng gawin sa atin ng pagkapahiya. Gaya ng nabanggit na po natin, permanente po ang pilat at hindi po mamamadali, hindi po overnight ang pakikipagtuos dito. So ano po kaya ang mabuti? Ano kaya ang mabuting gawin sa pagiging wounded natin dahil tayo'y napahiya? Kung lason po ang pagtatawa, kailangan po natin ng antidote, di ho ba? Pero alam nyo, ang antidote po sa pagtatawa ay pagtawa. Ano po ba ang kaibahan nito? Ang pagtawa po ay humihila sa atin pataas. Ina-uplift tayo. Ang pagtatawa ay humihila sa atin pababa. Ang pagtawa po ay nakatutulong sa ating mag-relax. Ang pagtatawa po ay nagtutulak sa ating lumayas. Ang pagtawa po ay nakagagaling. Ang pagtatawa po ay nakakasakit. Kakampi po natin ang pagtawa. Kalaban po natin ang pagtatawa. Nanggagaling po kasi ito sa maling pananaw sa buhay. Ang mga nagtawa po sa mahal na pong Jesus Nazareno sa binasa nating ebanghelyo ay tumitingin mula sa sarili nilang pananaw sa buhay. Samantalang ang Nazareno po ay mula sa pananaw ng Diyos. Dahil hindi po nila maunawaan ang pananaw ng Diyos, pinagtawanan po nila ang pananaw ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, behikulo po ng pananampalataya
ang pananaw ng Diyos. Anong ibig sabihin naman noon? Behikulo ng pananampalataya ang pananaw ng Diyos. Nakakapanampalataya po kasi tayo dahil natatap natin ang certain spark of divinity within us. Lahat po tayo ay mayroong goodness sa ating kalooban. Gaano man tayo kasalbahe, o gaano man kasalbahe ang tingin natin sa ating sarili, o ang tingin ng ating kapwa sa atin, sa kaibuturan ng ating puso, mabuti pa rin tayo. Yun ho yung tinawag ko kanina ng spark of divinity inside of each and every one of us. At ang pagtatawa po sa pananampalataya ay trabaho ng Satanas. Trabaho po ng Satanas ang pagtatawa sa pananampalataya. Pag nahaharap po tayo sa kanya, kay Satanas, kailangan lang po nating gawin ang ginawa ng Nazareno. Agawin po natin pabalik ang tuon ng ating isip mula sa kanya at muling ipaling sa Diyos. Otherwise, hihigupin niya tayo at para tayong mahuhulog sa malalim na balon. Panalangin po ang susi. Panalangin. So, pagbawi ng pinagtutuunan ng isip mula sa kalaban, pabalik sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa Kanya. And then, maiintindihan po nating may mga magtatawa naman talaga sa atin. Hanggat naririyan pa rin ang dyablo, hindi po mawawala yan. At masisira lamang tayo pag papatol pa tayo. Sa pananalangin, minamahal kong mga kapatid, mabibigyan po natin ng pagkakataon ang pagpapasyang ipaubaya sa Diyos ang laban. Mahal na poong Jesus Nazareno, gusto po naming i-focus ang aming sarili sa inyo. Sa halip na isipin namin ang isipin ng mga dinanas namin, iniaalay po naming lahat iyon sa inyo at binibitiwan. Hindi na po namin pagsisikapan pang ipamukha sa kanila ang mali nila. Sa halip ay pagsisikapan po naming mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban.